Magandang araw. Umagang kay ganda nga po lalong-lalo na sa mga magulang natin dyan na maagang gumigising para nga ho magsipasok sa trabaho at matustusan ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw na buhay. Perehot maaga din nga ho akong mapunta ngayon sa bayan at ako nga ho ay mamimili nga rin ng aming uulamin ngayong araw. Mga ilang minutuhin din lang naman po itong aking nagang biyahe at mararating ko na nga rin po itong pamilihang bayan dito po sa Victoria. At pagkarating ko nga po, inuna ko na nga pong bilhin itong mga itlog dito sa labas ng palengke. At pagkatapos nga po, sinunod ko na rin bilhin itong mga gulay dito sa loob. Bumili na nga rin ako ng kaunting gayat ng manok. Kasahog lang naman namin din sa alutuin namin ngayon. At ito na nga po yung aking mga pinamili dito sa bayan. Mga isang lingguhing ulam na nga rin siguro. Dumaan na nga rin ako dito sa nagatinda ng prutas at abilan ko na nga rin si Lucille namin ng kaunti. Pagka-uwi ko nga rin po, ay ringat, maghihintay na nga ni si Lucille namin na nandini nga ni sa labas at nahintay na nga ni pala ako. Sabi ko nga sa kanya ay kunin na nga ni yung prutas na pasalubong ko sa iyo. At pagtingin ko nga dito ay nagsimula na pala sila ni mama niya sa activity niya ngayong araw. Pumunta na nga rin yung asawa ko sa kusina para nga daw lutuin na niya yung mga pinamili ko sa bayan. Pero isa-isa na nga rin niyang nilabas itong mga sangkap na agamitin niya sa kanyang alutuin. At ito nga pong kanyang lulutuin ngayon ay ito nga pong aming favorite na lomi. Maalala ko nga lang noon nung kami nagtatrabaho pa sa Batangas. Sa ilang taon nga din naming pananahan doon. Kaya ang kalimitan nga naming inakain doon ay lomi. Kaya siguro magpahanggang ngayon ay paborito pa rin namin ng lomi. At nung matapos na nga po niyang magayat yung mga panahog sa lomi ay nagsimula na nga rin siya magluto. Inuna na nga rin po niya yung bawang at sibuyas na ilagay niya sa kawali. At nung medyo nag-brown na po yan, sinunod na nga rin nilagay itong sahog na manok sa lomi. Sinunod na nga rin niyang nilagay yung mga atay ng manok. At nung medyo nag-brown na nga rin po, nilagay na rin niya itong mga fishball na ginayat niya kanina. Nung mga ilang minuto na nga lumipas, nilagay na nga rin niya itong mga ginayat na carrots at repolyo. Nung mailagay na nga niya lahat ng mga sahog sa lomi, ay sinet aside nga muna niya yan. Ito nga sa pinaglutuan nating kawali kanina, ay naglagay na nga rin si misis ko ng 3 basong tubig. Hinugasan na nga rin niya itong pinakang noodles nga niya dito sa gagawin niyang lomi. Naglagay na nga rin siya dyan ng mga pampalasang sangkap tulad nga nitong toyo, asin at paminta, at pagkatapos nga po, inilagay na nga rin yung pinakang noodles niya. Pabubulak-bulakin nga lang po natin yung pinakang tubig niya dyan bago nga natin ilagay yung sinet aside natin kanina na mga sahog. At nung makuluan na nga yan, ay inilagay na nga rin niya itong cornstarch. Naglagay na nga din siya ng 2 perasong itlog dyan. Mga ilang minutuhin nga lang at are luto na. At are na nga ho, luto na ho ang aming version sa pagluluto ng lomi. Tara ho at tayo magsikain. Kain na po tayo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pagpapala at mga biyaya na ipinagkakaloob mo po sa amin. Pagkatapos nga po namin kumain, ako na nga po ang nagasikaso at nagbantay kay Lucille namin. Gawa nga po ng may gagawin pa si mama niya sa loob ng bahay. Nilabas ko na nga rin yung mga laruan niya at para naman nga malibang-libang si Lucille namin ngayong araw. Sinipa-separate ko na nga rin yan para nga madali niyang makita at malaro yung mga laruan niya na yan. At ito na nga ho yung kaunting mga laruan ni Lucille namin. Siguradong mag-e-enjoy na naman nga siya niyan sa mga laruan niya na yan. Inuna na nga niyang laruin yung mga gulay-gulay na laruan. Inalagay nga niya din sa shopping cart na ere. Sinunod naman nga niyang laruin etong bilog-bilog na may kulay. Bali may sizes nga po yan at sinushoot nga lang po niya yung mga yan. Ito nga rin po yung naging activity nila ni mama niya ngayong araw. Bali dyan nga po ay pinapahanap lang namin kay Lucille kung saan nga ididikit yung mga ginupit ni mama niya. At kapag nga po nadikit na nga niya ay pinapalagyan at pinapabilang nga po namin sa kanya. Para nga po nang sa ganon ay malaman nga po niya kung ilan nga po yung mga bilang ng mga dinikit niya. One, two, three, four,
1. Six. Very good. At yun lang po ang video namin ngayong araw. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. Ingat!